problema. Kailangan pwede nang i-proclaim ang isang posisyon. Pwede sabay kung pwedeng. Kung sabay, pwedeng sabay. Kung hindi sabay, pwedeng hindi. Because that is the interpretation that I gathered today. Okay. Pwedeng i-proclaim ahead yung President. Oo, walang question doon sa Vice President, sa President. Pwedeng i-proclaim mauna. So you don't think kailangan sabay? Hindi lang siguro kailangan na pwede rin hintayin kung sandali lang, kung konti lang ang diferensya, kung malaki diferensya, pwede nang unahin yung sa Presidente or sa Vice President, kung sino man ang mauna. Sapagkat ang ayaw natin magkaroon ng vacuum. We will abhor vacuum, sabi niya. Sir, so possible scenario, kunwari lang sir ha, tuloy-tuloy yung counting for president, tapos sa VP pwedeng hindi sila natutuloy kung tuloy-tuloy din yung objections at kung maraming objections and questions. Hindi naman namin i-entertainin kung puro objection lang na wala namang dahilan, na wala namang ebidensya o walang pinapakitang kadahilan ng mabigat para i-consider ng committee. Hindi naman pwedeng basta objection lang. Iisa lang ang COC pero dalawang dokumento. One for President and one for Vice President. Kaya pwede silang ma-proclaim separately. Kasi in the case of the President, wala na nagko-contest eh. Baka nga wala ng abogado dyan si President-elect Duterte bukas eh. Pero dito sa Vice President, it is hotly contested, kaya nandito to. This will be the first time, if ever. Because the reason for this is because previously, the two positions were hotly contested positions. That is the only reason. But in this particular instance, the President-elect can be proclaimed earlier than the Vice President-elect.